ikaw lang ang Joseph, call an ambulance. Dali! Charles, ano po nangyari? Charles! 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 Call an ambulance! Dali! Charles! Nakausap ko na si Dr. Dixon. Naghihintay siya sa ospital. Bilisan niyo ang pagdala sa kanya, ha? Wag ko kayo mag-alala, sir. Gagawin namin lahat ng aming makakaya. Sino sasama sa loob? Ako. Ako, mami niya. Charles, hindi kita iniwan. Excuse me po, ma'am. Isa lang po pwede pong sumama sa loob. Sorry po. Charles! Charles, Ganun, ako, mami mo. Doon tayo sa kotse. Dito lang ako. Dito lang ako. Miss, hindi ko kayo pwede pumasok. Sorry. Charles! Charles! Si Charles. Kumusta siya? Nasa loob na ho siya. Tony, kailangan ako ng anak ko doon. Hindi ko makakayanan naman mamatay siya. Tony. Catherine. Ay, si Charles. Ikaw. Ikaw ang dahilan kaya nagkaganito ang buhay ng anak ko. Mula nang dumating ka, nagka-leche-leche ng buhay niya. Wala kang idinulot kung hindi ka malasan. Isa kang sobra ka na, ha? Tama na. Tama na, Beatrice. Kung meron mang dapat sisihin sa nangyari kay Charles, ikaw yun! Hindi ang anak ko! Ikaw ang malas! Tama na, Nay. Hindi! Matagal na ako nagtitimpigan sa babaeng yan. Sobra-sobra na ang ginagawa niya pangapi sa'yo! Tama na. At sinasagot-sagot niyo ako ngayon? Mga walang utang na loob! Pagkatapos ko kayong palamunin at patirahin sa pamamahay ko, itong tandaan ninyo. Kahit anong mangyari, mga katulong pa rin kayo. At akong amo. Beatrice, tama na. Tama na! Si Tony. Ano naman po? Catherine, Miding, ako na nakikiusap sa inyo. Pabayaan niyo muna si Beatrice na makapag-usap kay Charles. Please lang, doon muna kayo sa labas. Sige na. Pabayaan niyo muna kami dito. Catherine, sige na. Sige na, Catherine. Senyorita, palitan niyo yung juice ko, hindi fresh. Dali. Senyorita? Bakit mo siya tinawag na senyorita? Dahil yun ang dapat. Ang kapal rin naman ng mukha mo, no? Umaasal senyorita ka, nakikitira ka lang naman dito. Correction. Hindi ako nakikitira. Dahil may karapatan ako sa mansyon na to dahil anak ako ng daddy. Kaya dapat lang na umasal ako na senyorita dahil yun naman ang posisyon ko sa mansyon na to eh. Palaban ka talaga, no?
Alam kaya ni Ferdinand ang totoong ugali mo? I'm sure magugulat siya pag nalaman niya na isa rin palang ambisyosang mukhang pera lang ang bastardo niya. O, ano tinatanga-tanga mo dyan? Sundin mo yung utos ko. Papa, senyorita. Tignan lang natin kung sinong masira kay Daddy. Ako pang sisiraan niya. Pwede ba? Paalisin mo na nga yung Catherine na yan sa ospital na ito. Ayoko na makita ang pagmumukha niya. Kung kinakailangan papulis, ipapapulis ko. Basta ayoko nang makita ang pagmumukha niya na bumibisita sa anak ko. Tama na, Beatrice. Isipin mo naman si Charles. Tumigil ka na. Hindi ako titigil. Hanggat nakikita kong pagmumukha ng Catherine na yan. At wala akong pakialam kung mahal niya ang anak ko. Anong klase kang ina? Mamamatay na ng anak mo. Sarili mo pa iniisip mo. Vanessa, ano itong tinatrato mo na naman si Clarissa na parang nakikita lang dito sa bahay? What? Ano na naman bang kasinungalingan na Vanessa, sinasabi sa babaeng yon? Isa lang hinihiling ko sa'yo. Tatuyin mo lang siya ng tama. Hindi ko pinipilit sa'yo na mahalin mo siya na para mo totoong anak. Respeto lang hinihingi ko sa'yo, Vanessa. Ma, I think Dad's right. Mas magiging maigi siguro para sa atin lahat kung tatanggapin mo si Clarissa bilang isang Fentabella. Buti pa si Mark naiintindihan ang sitwasyon ko. Sana naman maging kagaya ka ni Mark. Dapat yata sumama ka muna kay na Aling Meding at Joseph sa kantin. Buong araw ka nang hindi pa kumakain. Hindi pagkain ang kailangan ko. Si Charles. Nakita at nakausap ko lang siya. Ayos na sa akin yun. Sana rin. Sir Danny, hindi ko lang ba makita si Charles? Doc Roel, natatandaan niyo po ba ako? Ako si Finky, dating kasama ni Mamo. Oo naman. Si Catherine nakita ko eh. Anong ginagawa niyo dito? Sinasamahan ko po. Kasi pasyente po dito ang boyfriend niya. Ganun ba? Sige, mauna na muna ako, Finky. Sige po, Doc. Catherine, alam kong kanina mo siya gustong makita.
Huwag ka na magtatagal, ha? Baka biglang dumating si Beatrice. Nandiyan lang ako sa labas. Mark, ano naman ang nangyari sa'yo kanina? Akala ko ba tayo magkakampi dito sa bahay na to? Eh bakit naman bigla mo akong kinontra kanina? Ma, kasama sa tactics ko yun. Di ba nga nagpapagod siya to kay Daddy? Para mahulog ang loob niya sa akin. Kailangan, malaman niya na I'm on his side. Kaya kung ano man ang sabihin ko sa kanya, maniniwala yun. Kahit labang pa kay Clarissa. Kung inaakala ng Mark na yun na matatalo niya ako, magkakamali siya. May papapel-papel pa siya kay Daddy, ha? Nahayaan ko lang naman siya dahil humahanap ako ng tamang oras para sirain yung diskarte niya. Feeling ng Clarissa yan. Masyadong bilib sa sarili. Hindi niya kilala kung sino ang kinakalaban niya. Mapapayag ba ako kung makihati ako sa mga bagay na alam kong para sa akin? Alam ko naman na may pinaplanong laban sa akin si Mark. Pinaghahandaan ko na yun. Tignan lang natin. Kahit magkampihan pa sila nung nanay niyang Vanessa na yan, walang makakapagpaalis sa atin dito kahit kailan. Kala niya takot ako sa kanya. Silang dapat matakot sa akin. Charles. Baby. Si Catherine to. Alam kong naririnig mo ako. Alam kong nararamdaman mong nandito ako. Alam ko rin na alam mo kung gaano kita kamahal. Charles, lumabang ka. Lumabang ka, Charles. Huwag mo akong iwan. Charles, huwag mo akong iwanan. Charles. Charles. Ate. Charles, sandali lang. Tatawag lang ako ng nurse, ha? Ha? Huwag na. Hindi mo importante yun eh. Ikaw lang gusto kong makita at makausap. Ate, ayoko man sabihin ito. Pero oras na. Oras na para magpaalam ako sa'yo. Charles, hindi. Hindi, wag. Ate, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Charles. Ikaw lang ang Wag. Huwag mo sabihin yan. Dahil ang gusto ko, kapag wala na ako, mahanap ka na magmamahal sa'yo ng totoo. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng mga pangarap natin hindi natupad. Gusto ko, matupad mo yun. Papakasal ka. Magkakaroon ng anak. May pamilya. Mabubuhay ng matagal.
kasama mo magiging asawa mo. Ate. Pero sana, kahit paminsan-minsan lang, maisip mo ako. Ang mga pinagsamahan natin. Pagmamahalan natin. Yun lang. Kahit paminsan-minsan. Sapat na yun para sa akin. Hindi ko kaya wala ka. Huwag mo akong iwanan para awa mo na, Charles. Huwag. Huwag, Charles. Hindi naman ako mawawala eh. Hindi mo na ako makikita. Pero palagi pa rin ako nasa puso mo. Nasa alaala mo. Pinakamamahal kita, Catherine. Charles? 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 Charles, huwag mo akong iwanan. Hi, Doc. Oh, bakit malungkot ka? Anong iniisip mo? Huwag mo siyang isipin. Mahal ka nun. Yun nga pong problema eh. Hindi niya ako mahal. At mukhang wala akong pag-asang mamahalin niya kahit kailan. Dahil may iba nang nagmamayari ng kanyang puso. Huwag mong isipin yun, Doc Ruel. Kung talagang kayo para sa isa't isa, kahit may nobyo pa siya, ikaw ang makakatuluyan niya. Sir Tony! Sir Tony, si Charles! Sir Tony, si Charles! 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 Nurse! Nurse, dali niyo! Huwag mong iwan. Huwag mong iwan. Charles! I see you, pal. Nasaan ang anak ko? Tita, nasa ICU po. Tony, anong nangyari kay Charles? Beatrice. Catherine. Patay na si Charles.